Dear Kapuso, mahilig ako sa kwento kahit nung bata pa lamang ako. Marami na po akong napanood na love stories at mga fairy tales. Nangarap ako na sana ang maging kwento ng buhay ko ay kagaya ng mga napanood kong kwento. Nakakakilig, nakaka-inlove at lahat happy ending. Gusto ko ng happy ending na nagtatapos sa paglubog ng araw. Yung natatanaw ko ang araw sa paglubog nito. It is because I love sunset. Pangarap ko ring magkaroon ng bahay, sarili kong bahay na itatayo ko sa isang mataas na lugar at pagtanaw mo pa lamang sa bintana o sa terrace nito ay makikita mo na ang dagat. Ito ang matagal ko ng pangarap. At sa itsura kong ito, hindi ko sukat akalain na matutupad ko ang pangarap na yon. Sa mga pelikulang love story or fairy tales, magaganda ang bida. Nakakalungkot dahil hindi ako kagaya ng mga bidang babae na maamo ang mukha. Maganda at sexy ang pangangatawan. Hindi ako ganon dahil hindi ako maganda, and definitely my life is not like the movies. Ako po si Chloe at narito po ang kwento ng totoong buhay ko. Bagong salta pa lang po ako dito sa Cagayan, naging avid listener niyo na kaagad ako. Before I came here in Cagayan, I spent years muna in Santiago, Isabela at walang radio station doon ang napakinggan ko na kagaya ng station ninyo, especially in the evening. Yung 6 in the City, there are times na pakiramdam ko nasa UK pa ako. Yes, sa UK po ako ipinanganak at lumaki pero hindi ako nagkaroon ng maganda at masayang buhay doon. Hindi ko alam kung paano iayos ang kwento ko, honestly. Kasing gulo ng buhay ko, or I mean, naging buhay ko before. Malandi ang mami ko. Nabuntis siya sa Dubai ng isang Pakistani. From Dubai, nung buntis na siya, nag-cross country siya sa Ireland. Kasi isang matandang Irish na ang pangalan ay Brandon naman ang sinamahan niya sa Ireland. Noong manganak si Mami, ako ang ipinanganak niya. Sabi daw niya sa sarili niya, eto na ang sumpa ng buhay ko. Ang baby na iniluwal niya, base sa kwento niya, ay isang mataba at maitim na baby. And days passed by noong naibukas ko na ang mga mata ko. Nakita daw ni Mama that my eyes were bigger than the normal eyes. I don't want to hurt myself any further describing kung gaano ako kapangit. It may be enough for you to imagine isang babaeng Pakistani, maitim, malaki ang mata. Unfortunately, hindi matangos ang ilong ko because I got my mom's nose. Some people say hindi naman daw ako ganun kapangit. Pero ako mismo, I know, hindi ako maganda. Isa si Brandon sa nagsabing maganda ako. Stepfather ko si Brandon, asawa ng aking ina. Siya yung matandang Irish na sinamahan ni Mama from Dubai. Maganda ako sa paningin ni Brandon kaya noong 14 years old ako, ni-rape ako ni Brandon. 2 beses nag-succeed si Brandon sa panghahalay niya sa akin kasi nung first time pa lang, nagsumbong na ako kay Mama. Sabi ni Mama, alam daw niyang mangyayari yun kasi kilala niya ang asawa niya. Well, they're married pero hindi mapupunta kay Mama ang mga properties ni Brandon habang buhay pa si Brandon. Ang naisip ni Mama para hindi ulit ako maghahasa ng asawa niya,
ay iuwi niya lang ako dito sa Pilipinas. Wala na siyang relatives dito kasi nag-iisang anak siya, and when her parents were gone, nagliwaliw na si mama sa iba't ibang bansa. Ang mga pinsan naman niya nasa States na lahat, so ang nangyari, ipinaalaga niya ako ay Mamu, na best friend niya sa Santiago. Si Mamu ay isang bakla na may sariling beauty parlor at nag-iisa na rin sa buhay. Childhood best friend sila ng mom ko. And when I was still in Belfast, may communication pa rin sila ni Mami. At madalas magpadalagan ng regalo si Mami kay Mamu before. They love each other and they each other like in a real family. Ayaw ko dito sa Pilipinas nung una. I felt like I couldn't survive, but I had no choice kasi iniwan na ako ng mom ko kay Mamu. Ayaw kasi niyang masira ang plano niya kay Brandon. She wanted to inherit lahat ng kayamanan ni Brandon, and she knew na sagabal ako sa mga plano niya, kaya niya ako itinapon dito. Doon pa lang naman sa UK, nag-usap na kami ni Mami. Papayag ako na mapunta ako dito kung kumpleto ang sustento niya sa akin at diretso sa akin. 500 pound kada buwan ang ipapadala niya. She agreed, so pumayag ako. Kaya nandito ako ngayon sa Pilipinas. Sa exchange rate, ang pound, kapag pinalit mo sa Philippine money, yung 500 pound ay 30,000 pesos na noon. At hindi ko alam kung paano gastusin yun, lalo na sa Santiago naman noon ay wala pang pagkakagastusan, kundi pagkain lang. Wala namang shopping malls, so hindi ko talaga nauubos ang perang padala ni Mami. Naiipon lang sa bangko kahit noong mag-aral na ako sa La Salette. I just had to go back to first year high school kasi yun ang naging assessment nila. Buti nga marunong naman akong mag-Tagalog kasi kahit nung bata pa ako, kinakausap ako ni Mami ng Tagalog sa UK. Sa school, maraming pasosyal, maraming magaganda, pero hindi ako makapaniwala na mas magaling pa silang mag-discriminate kesa sa mga schoolmates ko sa Belfast noon. Sa UK kasi marami ding negro, gaya ni Latifa na siyang naging best friend ko noon. She's black, as in super black. Ako naman iba ang pagka-black ko. I actually might call my color Pakistani black. Basta wala akong naging friends sa school noon. Kung hindi lang mapilit si Mamu na mag-aaral ako, hindi naman sana ako mag-aaral. Isa pa, wala naman akong ginagawa sa lumang bahay ni Mamu at si Manang Duday na katulong. Ay mahirap naman kausapin, kaya kahit wala akong friend, nag-aral pa rin ako. At ginalingan ko talaga para kahit hindi ako maganda, at least matalino naman ako. I had lots of advantage having an early education in the UK. Kaya minani-mani ko lang ang first year high school sa La Salette. Kaya lang, hindi ko pa rin masasabi na masaya ako kasi napakarami talagang kulang sa buhay ko. I had no real family. At wala talagang tunay na nagmamahal sa akin. Naiinggit na nga ako kay Mamu noon kasi kahit bakla siya at matanda na, ay maraming lalaki na nagpupunta sa bahay at nakikitabi sa kanya sa kwarto niya kapag gabi. Kahit araw, actually may inuuwi siya, iba-ibang lalaki. May mga binata, may halatang may asawa na, nagipit lang, at meron ding mga minor de edad.
Dalawang bata na sa ages 12 or 17 ang nakita ko sa salas at nagtanong sa akin kung nasa ng remote control ng TV isang gabi yon. Ibinigay ko naman yung remote control. Boyfriend din kayo ni Mamu? Tanong ko. Hindi. Mabilis nilang sagot. Anong ginagawa niyo dito? Sinamahan lang namin yung barkada namin si Geoffrey. Nandun siya sa kwarto ni Mamu. Sagot ng isa. Noon ay nakipanood ako sa kanila. Napasmile pa nga ako dahil pagkatapos nilang maghanap ng channel ay huminto sila sa Cartoon Network. Ayos lang ba sa'yo yan? Tanong sa akin ng isa. Yeah. Anong pangalan mo? Tanong ng isa. Chloe. Ako naman si Gino at ito si Utoy. Nakangiting sabi niya. Nginitian ko din sila. Bombay bang tatay mo? Biglang tanong ni Gino. Hindi. Pakistani. Sagot ko. Tumangot-tango siya at mula pa nung gabing yon ay naaliw na ako sa mukha niya. Cute kasi siya at lalo pang nagiging cute kapag nakasmile niya. Yun nga lang, gusgusin, luma ang damit at ang dumi ng mga paa nila. Ilang taon ka na, Gino? Tanong ko. 14, sagot niya. Napangiti pa ako sa pagbigkas niya ng 14. Bakit? Tanong niya. Wala. Hindi ka ba nakakabigkas ng F? Tanong ko pa. Nakakabigkas? F. O. Bakit 14? Bakit 14 ba yon? Tanong niya. Oo naman. Siguro matalino ka, no? Hindi naman. Kaano-ano mo si Mamu? Wala. Best friend siya ng mami ko. Nasaan yung mami mo? Nasa UK. Ukay-ukay? Nakatawang sagot niya. United Kingdom, sa Belfast, Ireland, sagot ko. Talaga? Nasa abroad pala ang mama mo, di mayaman kayo. Hindi naman. Maglibre ka ng arod sabi niya. Bakit, gutom ka ba? Hindi pa nga kami nagtatanghalian bakit? Wala nga kaming pera. Okay, sige. Sinong bibili? Hindi, punta na lang tayo sa labas, sabi niya. Gabi na ayos lang yon, di ka na. Sabi niyang parang close na kami noon. Sumama nga ako sa kanila sa isang mamihan sa sidewalk. Doon kami napunta. Maganang-magana talaga silang kumain na para bang nagutuman talaga sila. Nung gabing yon, kapuso ay nakatagpo ako ng mga bagong kaibigan in the person of Gino. And I cannot deny the fact that I felt little happiness knowing Gino and his friend Utoy. May isang hapon, bakasyon na po noon, dumating si Mamu na may kasamang lalaki. Sinabi niya sa akin na punta muna ako magbantay sa parlor niya kasi hindi niya pinagkakatiwalaan ang mga tauhan niya. Baka daw makungupit ang mga ito. So nagpunta naman ako sa parlor niya at kararating ko pa lang ay may dumating na lalaki. Ang puti at ang gwapo. Hinahanap niya si Mamu. Sa isang beautician siya nagtanong pero ako naman ang tinanong ng beautician kaya sumagot ako. Nasa bahay. Saan yung bahay niyo? Tanong ng gwapong lalaki. Dun. Pero I don't think it's a good idea na pupunta ka doon. Sabi ko. Bakit? May kasama siyang lalaki? Tanong niya. Yup. Sagot ko. Sige, hintayin ko na lang din siya dito. Sabi niya. Umupo siya at lagi ko siyang tinititigan kasi ang cute talaga niya at napaka-forma niya. Kaso sa palagyan kong pagtitig sa kanya ay napansin niya ako. Bakit tingin ka ng tingin? Tanong niya, medyo suplado. Di crush ka niya, sabad ng isang bakla. Hindi ako umimik because it's true pero hindi siya nag-react. Anong name mo? Ako ang nagtanong. Jeric, sagot niya. Okay. Jeric,
Boyfriend ka rin ba ni Mamu? Tanong ko. Hindi pa. Supladong sagot niya. Naramdaman ko na parang ayaw niya akong kausapin kaya tinigilan ko na siya pero talagang hindi ako mapakali kasi sobrang cute siya at ang bango-bango pa niya. Ilang minuto siyang nakaupo at nagbabasa lang ng magazines nang biglang, "Pwede mo ba akong samahan sa bahay niyo?" "Baka magalit si Mamu," sagot ko. "Hindi yun. Kailangan ko lang siya kasing makausap," sabi niya. Noon ay pumayag na akong samahan siya kasi ang totoo gusto ko talaga siyang makasama. Kaso pagdating namin sa bahay, wala naman si Mamu. Noon ay parang namroblema siya. So nagtanong ako sa kanya, "Ano ba kasing kailangan mo kay Mamu?" Tanong ko. "Wala." "Pera ba?" Tanong ko. "Oo eh. Kailangan ko kasi," sagot niya. "Magkano ba?" Tanong ko. "Bakit may pera ka?" "Meron." "500 lang sana," sabi niya. Binigyan ko siya ng 500. Napangiti siya at nagulat ako nung halikan niya ako sa pisngi. "Thank you ha," sabi niyang nakangiti. Pero parang ako'y parang nakatulala pa rin kasi I felt like I was floating on air. Then nagpaalam na siya saying, "Babayaran ko rin pag nagkapiyara ako." No, it's okay," sabi ko. Mas matamis pa ang smile niya nung umalis na siya pero ako, pakiramdam ko'y bitin ako. Well, nakaranas na nga po ako ng sex. Sa matanda nga lang, kay Brandon na stepfather ko. It was a rape kasi pinilit niya ako. Pero hindi ko naman po maitatanggi ang katotohanan na I also felt the pleasure, lalo na nung pangalawa na niya akong gapangin. And that time that I met Jeric, naisip ko kung si Jeric ang makakaganunan ko, I think I would really enjoy it. Sa UK kasi legal na sa isang 14 years old ang makipag-sex. Bawat babae doon excited kapag magpo-14 na. At nag-14 nga ako sa wakas pero stepfather ko naman ang umuna sa akin. Nadala ko po dito sa Pilipinas ang paniniwalang yun na pwede nang makipagtalik at 14. Kaso, walang lalaking nagkakagusto sa akin dito. Masakit man, pero pakiramdam ko noon ay parang kailangan ko pa yata talagang magbayad din ng lalaki para lang may makatalik ako. Wala na kaming pinag-iba ni Mamu. Kahit na ako'y tunay na babae. At siya ay isang bading. Nagkita pa ulit kami ni Jeric sa parlor ni Mamu pero hindi niya ako pinansin. Lumabas sila ni Mamu noon na talagang nasaktan ako kasi hindi man lang niya ako binati. Sa buwisit ko, umuwi ako ng bahay kasi alam kong kaya sila umalis ng parlor dahil uuwi sila ng bahay para doon nila gawin ang hindi nila magawa sa parlor. Pero pagdating ko ng bahay, wala sila doon. Si Manang Duday lang nadatnan ko at sinabi niyang hindi naman dumating si Mamu. Lalabas sana ulit ako nang makita ko sa gate si Gino. Gaya ng dati, luma ang damit at shorts at hindi siya mabango. "Maglibre ka naman, Chloe." Parang nanghihina niyang sabi. "Hindi ka na naman kumain?" Tanong ko. "Hindi pa nga eh." "Wala ka bang bahay?" "Naglayas ako eh. Nakikitira lang ako ngayon kina Utoy. Kaso masungit na ang mama niya. Hindi kami pinapakain." "Wala ka bang pera?" "Wala eh." "Posible naman," sagot ko. "Kahit tingnan mo pa tong wallet ko, walang kalaman-laman." Sabi niya tsaka niya ibinuka ang wallet niya. Wala ngang laman pero nang hawakan ko yon, ay may nakita akong picture. Isang picture na may dalawang tao. Si Gino yung isa. At si Jeric yung isa.
Tiningnan ko si Gino. Magkamukha nga sila pero malinis lang kasi at maputi si Jeric. Kapatid mo si Jeric? Tanong ko. Oo. Bakit kilala mo? Boyfriend ni Mamu. Sagot ko. Hindi yon. Hindi niya boyfriend yon. Gipit lang siguro si kuya. Sagot niya. Na ikaw, gipit ka rin ba? Tanong ko. Napatingin siya sa akin bago sumagot ng, oo, lagi nga akong gipit eh. Pero ayaw sa akin ng mga bakla. Bata pa raw kasi ako. Sagot niya. Huwag kang gumaya sa kuya mo, Gino. Sabi ko. Huwag kang pumapatol sa mga kagaya ni Mamu. Papatol ako kapag hindi na ako mukhang bata. Sabi niya. Bakit kailangan yun, Gino? Para magkapera. Masasarapan ka pa. Sabi niya. Nainis ako sa kanya noon kaya't bigla akong pumasok ng gate tsaka ko yun sinarado. Chloe, saan ka pupunta? Akala ko ba pakakainin mo ako? Mamatay ka sa gutom. Naiinis ako sa'yo. Sabi ko. Bakit ba? Ano bang nasabi ko? Sinasabi ko na nga sa'yo, diba? Sinasabi ko na nga sa'yo na huwag kang papatol sa mga gays. Pinipilit mo pa rin. O sige, hindi na. Basta ilibre mo na ako kasi gutom na ako, Chloe. Please naman oh. Noong araw na yun ay napunta kami sa isang kainan. Medyo malayo pero nilakad lang namin dahil ayaw niyang sumakay. Sabi niya sayang lang daw ang pamasahe. Noon ko lubos na nakilala si Gino. Tamad siya actually magkwento pero pinipilit ko siya. Broken family sila. Ang tatay niya nandito sa Cagayan at ang nanay nila nasa Maynila at may iba ng asawa. Kinupkup sila ng tita nila sa Santiago pero matapang daw ang tita nila at lagi siyang napapagalitan. Si Jeric daw na kuya niya, matalino at masipag mag-aral kaya't siya ang pinapaaral. Si Gino, tinamad na daw mag-aral dahil lagi siyang walang baon. Marami na raw siyang naging trabaho. Tagahugis ng pinggan sa restaurant, spotter sa billiard, pinboy sa bowling lanes, pero hindi siya nagtatagal dahil lagi daw masungit ang mga nagiging amo niya. Ayaw daw kasi niya ng napapagalitan. Ayaw niya ng nasesermonan. Ayaw niya na ipinamumukha sa kanya na hindi siya lalamon kung hindi siya magtatrabaho. Bakit yung kuya mo? Okay siyang tingnan. Parang ang anak ng mayaman eh. Samantalang ikaw, bakit ganyan ka? Gusgusin ka. Siyempre, nagkakapera yun eh. Binibigyan siya ni tita. Tsaka nagpapatira siya sa mga bakla kaya marami siyang pera. Kaya gusto mo rin makiganon sa mga gays? Tanong ko pero hindi siya sumagot. Gino, ayaw mo na bang mag-aral? Gusto. Nagsisisi nga ako kasi nag-drop ako eh. Second year pa naman na sana ako sa pasukan. Di mag-aral ka ulit. Kung pag-aaralin pa ako ng tita ko, bad trip naman siya sa akin. Bad trip din ako sa kanya kasi lagi niya akong pinapagalitan. Kaya nga naglayas ako eh. Di, magpakabait ka kasi. Tapos mag-sorry ka kapag may nagagawa kang kasalanan. Sabi ko pero hindi na siya umimik. Parang sumimangot pa nga. Ang totoo na aawa ako noon kay Gino. Kasi, nai-imagine ko si Jeric eh. Ang laki ng diferensya nila. How come that Jeric was so well, while Gino, who is even younger, looks like a trash? Isang hapon ay biglang dumating si Gino sa bahay ni Mamu. Ako ang mag-isang naiwan noon sa bahay kasi day off ni Manang Duday. Napangiti ako nung pagbuksan siya ng door kasi malinis siyang tingnan at halatang bagong paligo. Hindi nga lang maganda ang suot niya at luma, pero in fairness mabango siya. Nagtanga lang ako nung tumabi siya sa akin at biglang nagtanong ng, Chloe, gusto mo ba ako?
Diretso sa mga mata ko ang titig niya. And why are you asking me that? Tanong ko pero ang sagot niya, ano? Kasi mag-English? Sabi ko, bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Wala. Napapansin ko lang na parang gusto mo ako. Oo. Gusto kita. Sagot ko. Bigla siyang tumayo, kinuha niya ang kamay ko tsaka niya ako hinila. Kasabay ng, Samba dito yung kwarto mo. Bakit ba? Alam mo na yun. Parang wala namang tao dito eh. Sabi niya. Noon Kapulso, alam ko na kung anong gusto niyang mangyari. Pero alam ko din, like what we were taught in UK, na kailangan may condom ang lalaki. Tinanong ko siya kung meron siyang dalang condom. Wala. So inutusan ko siyang bumili. Pawisan siya nung dumating dahil alam kong naglalakad na naman siya kasi ayaw niyang mamasahe. Kaso, noong mag-start na kami at isusuot niya ng condom, ay hindi kasya, natatanggal. 15 years old ako noon at 14 naman si Gino. Pero honestly, nagustuhan ko ang ginawa namin. Mabango ang bibig niya and I just love the way he kissed me. Gentle. Hindi kagaya ng halik ni Brandon. Bastos. At hindi ko yung gusto. Noon na nagsimulang maging okay kami ni Gino. Lagi niya akong pinupuntahan at nagsasama kami every time na walang tao dito sa bahay. Lumalabas din kami kapag may time hanggang sa feeling ko mahalaga na siya sa akin at mahalaga na rin ako sa kanya. May isang araw na hiniram niya ang phone ko kasi may picnic daw sila ng mga barkada nila. Puro lalaki daw sila at gusto niyang magpicture sa lugar na pupuntahan nila. Ipinahiram ko naman ang phone ko sa kanya. Pero nung sumapit ang hapon, hindi siya nagpakita samantalang sabi niya, isusoli din niya kaagad ang phone ko. Hanggang sa sumapit ang kinabukasan, hindi pa rin siya nagpapakita. Noong pangalawang araw na nagstay ako sa parlor, nakita kong dumaan si Utoy, ang barkada niya. Sinundan ko si Utoy at kinausap. Tinanong ko si Gino sa kanya, ang sabi niya umuwi daw ng Cagayan. Akala ko ba may picnic lang kayo? Picnic? Anong picnic? Sabi niya, wala. Sinungaling yun, umuwi ng Cagayan. Bakit siya umuwi? Ewan. May napulot daw siyang cellphone binenta niya. Nagulat ako sa sinabing yun ni Utoy. Binenta niya? Phone ko yun, Utoy. Nagulat din nun si Utoy. Pero agad ding napangiti. Ngiting pang-asar. Naisahan ka na ni Gino. Kau kasi nagtitiwala ka dun eh. Akala mo maamong tupa yun dahil cute. Masamang tao yun. Hindi ako nagsabi kay Mamo tungkol sa ginawa ni Gino. Alam kong mapapagalitan din ako. Total, kaya ko namang bumili ng bagong phone anytime at memorize ko naman ang number ni Mami sa Belfast. Ang problema lang, nasira ang tiwala ko kay Gino. Kung kailan mahalaga na siya sa akin. Umiyak mga ako dahil sa ginawa niya pero 1 week later, ay nakita ko sila ni Utoy pero nung makita niya ako, tumakbo siya. Nung si Utoy mapapadaan sa harap ko, wala na yung phone mo, wag mo nang habulin, sabi niya. Well, sabihin mo sa kanya magnanakaw siya at wag na siyang magpapakita sa akin kahit kailan. Sure, makakarating. Nakangiti pang sagot ni Utoy pero nung sumunod na araw, may kumakatok sa pinto ng bahay. Nung buksan ko, si Gino ang nasa labas ng pinto. Sa mga mata niya, para siyang nakakaawa. At oo, naawa ako sa kanya at na-miss ko siya. Pero syempre, hindi naman pwedeng kaagad akong mabait ulit sa kanya. Kaya ang ginawa ko ay sinermonan ko muna siya. Bakit ka pa nagpunta dito? Pinapunta ba kita? Ang kapal na mukha mong pumunta pa dito matapos ang ginawa mo. Ayaw na kitang magkita, Gino.
Break na tayo! Break? Umalis ka na! Bakit? Naging tayo ba? Dami mong sinasabi. Alam mo kung sino ka. Ang pangit mo naman. Nasaktan ako sa mga sinabi ni Gino sa akin. Napaiyak pa ako ng sobra dahil sa sobrang sama ng loob. Pero mula noon ay pinangako na sa sarili ko na kakalimutan ko na siya. Iiwasan ko na siya. Enrollment na nung second year na ako. Ang wish ko noon sana may makilala na akong kaibigan na hindi ako ide-discriminate. At natupad naman ang wish ko dahil nakilala ko si Jimboy. Hindi siya gwapo pero unang araw pa lang ng klase, mabait na siya sa akin. Siya ang katext ko nung gabing yon, matapos ng unang araw ng klase. Ang lakas-lakas ng ulan nung gabing yon, at gustong-gusto ko yun kasi na-miss ko ang ulan. Hindi kasi gaanong umuulan sa Belfast kahit nag-stay pa ako sa tabi ng bintana habang nagte-text kami ni Jimboy. Nang mapansin kong may tao sa gate, nagulat ako nang makita ko si Gino. So, sa tuwing kikidlat ay nagliliwanag, nakikita ko siya at nakatingin siya sa akin. Bigla akong naawa sa kanya kaya't bumaba ako. Nagpakabasa na rin ako sa ulan. Hindi ko napansin na umiiyak pala siya noon at mayroon siyang pasa sa pisngi niya. Anong nangyari? Pinagtulungan nila ako sa bahay. Anong bahay? Kaninong bahay? Sa bahay ng tita ko. Si kuya, binugbog niya ako. Bakit ba kasi? Nagwala kasi ako. Bakit ka nagwala? Kasi gusto kong mag-aral pero ayaw nila akong pag-aralin. Bakit dito ka tumakbo? Wala naman akong mapupuntahan kasi grounded na ako kina Utoy. Nag-aaral na rin kasi siya. At ayaw na ng magulang niya na makipagbarkada siya sa akin. Okay, so Gino, gusto mo ba talagang mag-aral? Sinabi ko na, di ba? Tila irit ang sagot niya. Giniginaw dahil kanina pa basang-basa sa ulan. Sige, pwede kitang tulungan pero kailangang matino ang usapan natin, Gino. Magkaroon tayo ng kasunduan. Anong kasunduan? Tanong niya. Noon kapuso ay niyaya ko siya sa kwarto ko. Bahala na kung makita ni Manang Duday ang mga basang bakas namin sa sahig at hagdan. Basta, ang importante sa akin noon ay maging kami ulit ni Gino. At tutulungan ko siya sa abot ng aking makakaya. Inutusan ko siyang maghanap ng kwarto malapit sa school namin. Magkalapit din lang kasi ang school namin kahit na private ako at public siya. Hindi naman masyadong malapit pero at least hindi ganon laki ang distansya. Medyo nahirapan lang kaming makuha ang kwartong natagpuan niya kasi parang ayaw maniwala ang landlady. Pero nakumbinsi ko din siya sa kwento na taga malayong baryo kami at nasa abroad ang parents namin. Ako'y nakatira sa kaibigan ko pero si Gino ay kailangang mangupahan. Marami pa siyang mga tanong pero bigla akong nag-down ng 3 months advance sa kanya. Noon na siya tumigil sa pag-question. Ang matanda. Maliit lang ang kwarto pero may sarili itong kusina at saka banyo. Binigyan ko ng pera si Gino na pang-pa-enroll niya at pambili ng gamit, pati uniform, sapatos, bag at iba pang mga gamit. Oo, susustentahan ko siya pero madiin kong sinabi na matitigil lahat ng tulong ko kapag lumabag siya sa kasunduan namin. Hindi siya mag-girlfriend. Hindi siya magpapagamit sa mga bakla. Mag-aaral siyang mabuti. Huwag masyadong magbarkada. Bawal ang laging alak at hindi pwedeng tumikim ng sigarilyo at huwag magdadala ng kahit sino sa kasera naming dalawa. Although hindi ako titira doon kasi hindi ko maipapaliwanag kay Mamo kung bakit hindi ako natutulog sa bahay niya.
Kaya dadalaw-dalaw lang ako sa kasera namin. Pero si Gino talaga ang titira doon. Bumili din ako ng mga gamit sa kasera namin. Gamit sa kwarto, sa kusina. Bumili pa ako ng maliit na TV at mini component para may libangan siya kapag wala siyang ginagawa. Usapan din namin na uuwi pa rin siya paminsan-minsan sa bahay ng tita niya. Lahat oo ang sagot niya. Inulit ko lang kahit isa lang sa mga kasunduan na hindi niya masunod, titigil na lahat ng tulong ko sa kanya. Noong 1 week na siyang nakatira doon, binili ko siya ng phone para may communication kami. Masaya siya noon at masaya din ako dahil okay na kami ni Gino. Naramdaman kong mahalaga ako sa kanya dahil sa tuwing magkasama kami sa kasera namin ay napakalambing niya sa akin. Ang saya-saya pa namin dahil para kaming mag-asawa na. At our age, I was 15, he was 14. Nagluluto kami ng kung ano-ano. Hindi kami marunong pero nag-experiment kami. Hindi masarap pero kinakain din namin dahil wala kaming choice at saka alam namang itapon namin. Siya pa naman yung tipong ayaw ng nagsasayang. Matipid siya sa pera. At masipag si Gino at lagi pang malinis ang kasera namin tuwing dumadalaw ako. Doon ako bilib sa kanya. Para siyang babae sa pag-aayos ng bahay. Wala talagang kalat at kapag nagkalat ako, kaagad niyang inaayos. Ang sabi niya, nakakahiya naman daw kasi libre na nga lahat, hindi pa daw niya aalagaan. Tsaka ayaw daw niyang makarinig ng masakit na salita. Kaya ginagawa niya lahat ng dapat gawing tama. Tanong ko naman sa kanya noon, ano namang masakit na salita ang pwede kong sabihin sa'yo? Tanong niya. Ewan, baka sabihin matamad ako, dugyot ako, at makalat ang bahay. Ayaw ko marinig yun kaya laging malinis tong kasera natin. Sagot niya. Alam mo kapuso, walang nakakaalam nang tungkol sa ginawa kong yon, ang pagtulong sa kanya. Alam kong mali kasi babae ako, pero sa totoo lang masaya ako. Maligaya ako kasi para yon sa taong mahal na mahal ko. Kaya lang, isang araw, nahuli ko si Gino. 4th year high school na kaming pareho noon. At si Gino noon ay isa ng napakagwapong lalaki. Mas matangkad na sa akin, magandang pangangatawan. Idagdag mo pa yung ganda ng forma niya dahil hindi ko rin naman siya pinagdadamutan ng pambili ng kanyang mga gamit, pamporma. Ako na nga kung minsan nang nagtitipid para sa sarili ko, para lang sa kanya. Natutuwa ako kasi kapag lalo siyang gumagwapo kapag bagay sa kanya ang kanyang forma. Samantalang ako kahit ano naman ang isuot ko, ganun pa rin ang itsura ko. Kaya nga instead na bumili ng bago, kung minsan nag-uukay na lang ako. Ayoko kasing maubusan ng pera. Kaya kahit na sinusuportahan ko siya, gusto ko marami pa rin akong nakatabing pera. At bakit pa ako bibili ng magandang damit para sa sarili ko kung hindi naman magbabago ang itsura ko? Samantalang si Gino kasi, the more na maganda ang isusuot niya, the more na gumagwapo siya. At yun nga, inaasahan kong madadatnan ko si Gino sa kasera namin nung araw na yon. Pero ang sabi ng landlady namin, kaaalis lang daw nila. May kasama daw siyang babaeng mas matanda sa kanya. Pagpasok ko sa kasera, amoy cologne at amoy usok ng yosi. Cologne na pang babae. At may abo ng yosi na nakita ko sa pasamano ng bintana. Noon lumakas ang kabog ng dibdib ko kasabay ng pagkulo ng dugo ko. Mabilis akong lumabas ng bahay para magpa-load. Wala kasi akong load noon.
Tinawagan ko si Gino. Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Dahil doon ay lalo akong nanggigil sa galit. Tinext ko siya. Paulit-ulit kong sinend ang message na maghanap ka na ng ibang magpapaaral sa'yo. Tapos na tayo, Gino. Hindi siya nag-reply. Ang ginawa ko ay bumili ako ng bagong padlock. Pinalitan ko ng padlock ang kasera namin, tsaka umuwi ako sa bahay ni Mamu. Nung gumabi na, nag-text si Gino. Bakit mo naman pinalitan ng padlock? Text niya. Para hindi ka makapasok. Bakit ano ba kasing kukunin mo dyan? Wala ka naman kahit isang gamit dyan, di ba? Lahat ng laman ng kaserang yan, ako ang bumili. Ultimos brief mo, pera akong pinagbibili. So anong kailangan mong balikan dyan? Ganito ang nanginginig kong text sa kanya. Hindi siya nag-reply. Tinextan ko ulit. Malinaw ang kasunduan natin, Gino, at nilabag mo yun. Kaya dapat lang yan sa'yo. Sabi ko. Bahagya ako nakadama ng tuwa nung mag-reply siya, pero nalungkot din ako at nataranta sa reply niya. Last text ko na ito, Chloe. Sorry na lang sa lahat ng nagawa ko. Isushoot ko sa bintana itong cellphone na binili mo. Uuwi lang ako sandali sa tita ko. Magpapalit lang ako ng damit. At isushoot ko din sa bintana ang damit na suot ko. Para hindi mo sabihing may tinangay ako sa mga bagay na binili mo para sa akin. Salamat na lang sa lahat. Kinabahan ako sa reply na ito ni Gino at noong tawagan ko siya'y ring na lang ng ring ang cellphone. Ang ginawa ko ay nagpunta ako sa kasera, tsaka ko tinawagan ang cellphone niya at narinig ko sa loob ng kasera ang phone niya. Tinutuon niya ang sinabi niyang isushoot niya sa bintana ang cellphone niya. Hinintay ko siya sa loob ng kasera kasi sabi niya, ibabalik din niya ang damit na suot niya. Makaraan ng ilang minutong paghihintay, dumating nga siya at lumang damit ang suot niya. Nakasupot ang pinagbihisan niya. Eto na, hindi ko nga lang nalabhan, sabi niya. Salamat na lang sa lahat. Sabi niya tsaka tumalikod at akmang aalis na pero noon ako nagsalita. Sino bang pinagmamalaki mo, Gino? Yung babaeng kasama mo maghapon? Lumingin siya at tumitig sa akin. Wala akong pinagmamalaki, Chloe. Kahit kailan hindi ako nagmalaki. Eh bakit ganyan ka? Ganito naman talaga ako. Ayaw ko nang pinapagalitan ako. Alam mo yan. Huwag lang akong makarinig ng masakit na salita. Kahit maging palaboy ako sa daan. Kahit maging callboy ako. Huwag lang akong pinagagalitan dahil alam mo naman, Chloe. Ayaw ko nakakarinig ako ng masakit na salita. Eh hindi ka naman makakarinig ng masakit na salita kung wala kang kasalanan, di ba? Tama ka. Pero hindi mo alam ang buong kwento. Nanghuhusga ka kaagad. Anong totoong kwento? Hindi na importante yun, Chloe. Total nasabi mo na lahat ng gusto mong sabihin sa akin, di ba? Nasaktan na ako sa mga salita mo. At tama naman, nilabag ko yung isang kasunduan natin na huwag ako magpapapasok ng kahit sino dito. Kaya dapat lang, putulin mo na yung tapusin mo na rin lahat sa atin. Salamat na lang sa lahat. Aalis na ako. Saan ka pupunta? Wala ka na doon. Wala naman na tayo, di ba? Sige. Diyan ka na. Iniwan ako ni Gino mag-isa sa kasera noon at ewan ko kung bakit grabe naman ang pag-iyak ko noon.
Bakit masakit sa akin ang pag-alis niya, kahit siya naman ang may kasalanan? Nasa ganong ayos ako, umiiyak ng may dumating na babae. May edad na at hinahanap niya si Gino. Naka-uniform ito kaya't nahulaan kong isa siyang teacher. Noon ko palang pinunas ang mukha ko na noon ay basang-basa sa luha. Sorry, ikaw ba si Chloe? Tanong niya. Tsaka naglabas ng sigarilyo sa bag niya. Opo. Sino po sila? Tanong ko. Ako si Olive, teacher ni Gino. Are you okay? No, I'm not. Gino is gone. Gone? What do you mean? Nag-away kami. Pinaalis ko siya. Bakit naman? Do you really want to know? Worried lang ako for Gino, sagot niya sa akin. Tsaka niya inalabas naman ang kanyang lighter. Well, when we started the deal, that I will support him in every way, isa sa mga kasunduan namin ni Gino na bawal siyang magdala ng kahit sino dito sa kasera namin. He violated that rule by bringing you here, sabi ko. Nagulat siya. My God, I'm sorry. Kasalanan ko pala. I'm really very sorry. I didn't know about that rule, Chloe. I honestly don't know, sabi niya. Just answer me, Miss Olive. Do you have an affair with Gino? Tanong ko. My God, no. Chloe, please erase that in your mind. Gino is far too young. He's like a son to me and I have a husband, a good family. Nahihirapan lang talaga ako sa deal ng asawa ko that I should stop smoking. Kaya every time na hindi ko mapigil ang sarili kong manigarilyo, naghahanap ako ng lugar kung saan ako makakapagsigarilyo without any of my students and teachers seeing me. And when I got to know Gino, and he has this place, sumama ako sa kanya kanina para makapag-yose ako dito. Besides that, wala na akong ibang intensyon. Please, Chloe, accept my apology. And I hope we could fix it, especially with Gino. Masisira lang ang buhay niya. At hindi ko yun matatanggap dahil ako pala ang dahilan. Alam mo po ba ang tungkol sa amin ni Gino? Tanong ko. Yes. Naikwento niya sa akin kanina lang. Sagot niya. Okay, go on. Pwede kang mag-smoke dito, sabi ko. Noon ay sinindahan niya na ang sigarilyo niya. Then help me find him, sabi ko. No. Mabuti pa siguro, umalis na tayo. Baka maabutan pa natin si Gino dyan sa kalsada. I know. Naglakad lang yun. Sumakay kami ni Ma'am Olive noon ng tricycle at nakita namin si Gino malapit na sa palengke. Naglalakad. Pinahinto namin ang tricy malapit sa kanya. Si Ma'am Olive ang unang bumaba upang kausapin siya. Sumunod ako at matapos akong magbayad ay narinig ko ang sinabi ni Gino. Nahihiya na rin po kasi ako talaga. Ganito ang naabutan kong sinabi niya. Nahihiya saan? Tanong ko. Sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Bumalik ka na sa kasera, Gino. Wag na, Chloe. Anong magiging buhay mo pag umalis ka? Maghahanap ako ng trabaho. Hindi ka pa nga tapos ng high school. Anong trabaho mapapasukan mo? Bahala na. Bumalik ka na. Mag-aral ka na lang. Chloe, ginawa ko lahat ng makakaya ko para hindi ka lang magalit sa akin. Dahil ang iniiwasan ko talaga yung makarinig ng sumbat mula sa'yo. Sawang-sawa na ako sa sumbat mula sa mga magulang ko mismo
mula sa tita ko at sa iba pang miyembro ng pamilya namin. Ayaw kong mabuhay ng parang tinotorture ako kapalit ng buhay ko. Ayaw kong sinusumbat sa akin lahat ng bagay na ginagawa nila para sa akin. Dahil sa tingin ko kaya ko namang mabuhay mag-isa. At kahit mahirap, kahit mamatay pa ako, wag lang akong makarinig ng masakit na salita mula mismo sa mga taong dapat sana nagmamahal sa akin. Nakita kong kumislap ang luha ni Gino nung sabihin niya ito. Sorry, Gino. Sorry. Patawarin mo na ako. Sabi ko sabay hawak sa kanya pero ang sabi niya, huwag kang mag-sorry. Kasalanan ko naman eh. Naging napakabuti mo sa akin. Kaya hindi ka dapat nagsusorry, Chloe. Pero habang buhay ako magsisisi, Gino. Habang buhay kong makokonsensya kung hindi ka babalik sa kasera. Ayokong masira ang buhay mo. Napilitan niyang bumalik si Gino at nagpatuloy pa rin ang aming relasyon at ang aking suporta sa pag-aaral niya hanggang sa nagtapos na kami ng high school at nag-enroll na kami sa college. Kumuha ako ng commerce. Siya naman, kumuha ng civil engineering. Kaya lang noon ay marami nang ginagawa si Gino na hindi ko gusto. Nalaman ko pa na may girlfriend na siyang iba, ngunit hindi na ako umimik. Ayoko nang umalis siya. Total hindi naman nagbabago ang pagturing niya sa akin. Malambing pa rin siya kahit na may mahal na siyang iba. Ganun pa rin, nagsisiping pa rin kami. Kahit alam ko na iba ang laman ng puso niya. Alam kong mali ang magpakamartir pero mahal na mahal ko siya. At ayaw kong masira ang mga pangarap niya dahil lang sa pagiging maramot ko sa kanya kapag ititigil ko ng pagtulong sa kanya. Kaya pikit mata. Hinayaan ko siyang umibig sa iba. Minsan ay nakita ko sila ng girlfriend niya. Masakit sa akin yun pero tinanggap ko. Tinanggap kong talagang alangan ako kay Gino. Hindi ang kagaya ko ang iibigin niya ng tunay. Ang mahalaga, nasa akin pa rin siya at kami pa rin. Mas masakit kasing isipin na kapag pinakawalan ko siya ay magiging pagmamay-ari na siya ng iba at wala na kami. Yun ang hindi ko kayang tanggapin. Kaya kahit na nagmumukha na akong tanga, sige pa rin. At least kami pa. Third year college na kami nung magkaroon kami ng educational tour dito sa Cagayan. Sa isang beach kami napunta na hindi ko nalang babangkintin kung saan. Si Myra, ang close friend ko noon, ay humiwalay kami sa grupo nung bigla kaming mauhaw at naghanap kami ng mabibilhan ng soft drinks. May mga bahayan sa malapit at parang naakit kaming lakarin ng pataas na lugar kung saan may mga bahay pa ring maliliit. Hanggang sa marating namin ng dulo kung saan tanaw na tanaw mo ang dagat. Napakaganda ng lugar na ito lalo na at napaka mayayabong pa ang mga iba't ibang klaseng puno sa paligid. Bakante ang loteng yun at tingin ko noon ay para itong paraiso. Noon ay nagtanong-tanong ako sa mga taga roon kung sino ang may-ari ng lupain. Isang tao ang tinuro nila na siya daw katiwala ng may-ari. Kinausap ko siya at tinanong ko kung nagbebenta sila at positibo ang naging tugon niya. Sinabi kong babalik ako matapos kong kunin ang cellphone number niya. Noong pauwi na kami ay tinawagan ko si Mama. Sinabi kong may gusto akong bilhin na property. Natuwa si Mama dahil yun din kasi ang hilig niya, ang bumili ng mga lupa. Nung sumunod na buwan ay bumalik ako dito upang makausap na ang may-ari.
Mabilis naman ang naging proseso ng pagbili, lalo na dati na palang subdivided ang lupa at dati nang may mga papeles. After 2 months, ifinax ko kay mama ang kopya ng lot plan at ang land title. At noon na rin ako nagsimulang mangarap ng buhay na nag-iisa. Oo, kapuso, yun ang takbo ng isipan ko noon. Na mag-iisa akong mabuhay. Pero pipilitan kong maging masaya at kontento. 20 years old na ako nung mabili ko itong lupa, pero matured na ang isipan ko. Matured to the extent na tinanggap ko na ang katotohanan ng hindi ako mag-aasawa kung hindi ako mahal ng lalaking magiging asawa ko. Hindi ako mag-aasawa kung ang meron lang ako ang hangad niya. Gaya ni Gino. Kung makakatagpo ako ng lalaking alam kong tunay ang pagmamahal sa akin at mahal ko rin siya, edi magkakaroon ako ng pamilya. Pero kung walang ganon, mag-aampon na lang ako. Ganon ako ka-matured noong pang 20 years old ako, kapuso. Tanggap ko practically ang magiging kapalaran ko. Malungkot na man siguro, pero I know I can survive that life. Dumaan pa ang ilang taon, kapuso. Dumaan pa ang ilang taon sa aming pagsasama ni Gino. Ako na ako na ang pinakatangang babae sa araw-araw. Dahil siya ay nakakailang girlfriends na, samantalang ako, siya lang ang lalaki sa buhay ko. Pero ginawa kong manhid ang sarili ko sa lahat ng sakit na pinadadama niya sa akin. Ngunit isang araw ay biglang naglambing si Gino. Hinagkan niya ako ng napakaalab at natural na tangay ako. Yun lang naman kasi ang kahinaan ko kay Gino. Ang maangkin siya at angkinin niya ako. At noong mga panahon yun ay madalang nang gawin ni Gino yun sa akin. At alam kong may kailangan lang siya, kaya siya naglalambing ng ganon. 4th year na kaming pareho noon. 22 years old na ako, 21 na siya. Noong oras na yun ay natangay kami, pero itinulak ko siya dahil alam kong wala siyang suot na condom. Pero ang sabi niya, hayaan mo na. Gusto ko nang magkaanak tayo, sabi niya. Sandali akong nag-isip, tama siya. Kasi kung mag-aampon din lang ako pagdating ng araw, para may makasama lang ako sa aking pagtanda, edi mas maganda nang galing mismo sa akin ang bata at si Gino na mahal ko ang ama. Kahit alam kong malabong kami ang magkatuluyan. Marami namang ganong artista, di ba? Na anakan lang. Maraming ganong pelikula tungkol sa single mom. Ewan ko lang din kung bakit ganun kadesidido si Gino na mabuntis niya ako. Samantalang alam kong tuwing hapon, pagkagaling niya ng eskwela, nagsasama sila ni Lovie na girlfriend niya. Amoy na amoy ko ang uniform ni Gino, amoy perfume ng babae. Pero manhid na ako sa ganun, wala na sa akin yun. Nakaset na sa utak ko na hindi kami magkakatuluyan at tatanda ako mag-isa. Kaya tama lang, gusto ko ring maanakan niya ako. At nangyari yun, kapuso, dahil ilang buwan ang dumaan ay sigurado na akong buntis na ako. Si Manang Duday na may isang anak na noon at katulong pa rin ni Mamo kung saan pa rin ako nakatira noon, ang nakapansin sa akin isang umaga. Diretsuhan niya akong tinanong kung buntis ako. Diretsuhan din ang sagot ko, oo. Sinong ama? Tanong niya. Yun ang hindi ko sinagot. Pero nagulat lang ako sa biglaang pagdating ng isang tao dito o sa bahay ni Mamo.
Wala siyang pasabing darating siya. Si Mami. Inamin ko kay Mami na buntis ako. Natural hinanap niya sa akin ang ama ng bata sa sinapupunan ko. Dahil hindi naman daw UK yon, at natural kapag sa Pilipinas, kapag nabuntis ang isang babae, may ituturing kang ama. At kailangan ko ra iharap sa kanya si Gino. Medyo takot si Gino noon pero hindi siya tumanggi na harapin si Mami. Sa halip ang sabi ni Gino, magpakasal na kasi tayo, kahit sa huwes lang. Ewan ko sa'yo, Gino. Basta kung gusto mong humarap sa Mami ko, then go. Pinili niyang humarap sa Mami ko and knowing my mom, hindi ka makapagsinungaling sa kanya. Kaagad tumawa ng malutong si Mami nung makita niya si Gino at ang sabi niya, eto? Come on, Chloe. Don't fool me. How can a man as good-looking as this fall in love with such an ugly woman like you are? Sarkastikong sabi ni Mami. Pero kaagad sumagot si Gino. Pakakasalan ko po si Chloe, sabi niya. Really? Convince me. Kung dapat kong ibigay ang blessing sa inyo para makapagpakasal, kumbinsihin niyo ako. Mataray na sabi ni Mami. Mahal ko po si Chloe. Mabilis namang sagot ni Gino. Madaling sabihin yan. Ilang lalaki na ang nagsabi sa akin yan pero in the end, iniwan din nila ako. Hindi po ako kagaya nila, sagot ni Gino. Okay, tell me, Gino. Paano ka nag-propose ng wedding sa anak ko? Gusto kong malaman ang kwento. I want to listen to it. Baka sakaling kiligin ako at payagan ko kayong makasal. Noon ay napatingin sa akin si Gino. Kabado na ako noon dahil ang totoo, wala naman talagang romantic na paraan si Gino para yayain ako magpakasal. Dahil ang totoo, bigla-bigla na lang siyang sinabing magpakasal kami kahit sa huwes lang. Bigla-bigla na lang. At ang gusto ni Mami yung nakaka-touch na kwento. Dahil doon mahilig si Mami. Kaya lang nagulat ako nung magsimulang magkwento naman si Gino. Ang sabi niya, umuulan po noon. Malakas na ulan. Alas 8 pasado ng gabi pero sumugod pa rin ako dito. Diyan po sa gate. Diyan ako nag-stay. Tinatawag ko si Chloe kahit basang-basa na ako sa ulan. Yun ang panimulang kwento ni Gino. Okay, ikaw magtuloy, Chloe, utos ni Mama. Nagte-text naman po ako noon. Nang matanaw ko siya sa gate, bumaba na rin ako at hindi na ako nagdala ng payong para pareho na kaming mabasa sa ulan. Hindi po niya kasi kaagad binuksan ng gate noon, sabad ni Gino. Hinawakan ko ang kamay niya kahit nakapagitan sa amin ng rehas na gate. Hinagkan ko po siya pero pagkatapos nun ay lumuhod ako sa harap niya at sinabi ko na hindi ko nahihintaying matapos ang tag-ulan para sabihin sa kanya na siya ang gusto kong makasama habang buhay. At gusto kong habang maaga pa lang ay magsama na kami para hindi na masayang yung mga masasayang sandali sa buhay namin na pwede naming pagsaluhan kaagad. Nakatitig ako sa mukha ni Gino habang binibigkas niya ang mga salitang ito at ewan ko kung bakit ramdam ko noon kapuso na sincere siya sa mga salita niya, kahit gawa-gawa lang naman niya ang kwentong yon. Pakiramdam ko tuloy ay isang pelikula ang napapanood ko. Then, she of course accepted your proposal, di ba? Sabad ni Mami. Noon ay ako naman ang nagsalita. I actually hesitated kasi naniniwala ako makakita pa siya ng babaeng sobra na mas higit sa akin. Sabi ko pero agad namang sumabad si Gino.
Hindi ko kailangan ng magandang babae sa buhay ko. Dahil sa iisang babae ko lang naramdaman ang kapalagayan ng loob mula pa nung ipanganak ako. Kay Chloe lang. Sarili ko pong ina, pinabayaan niya ako. Pero sa Chloe na hindi ko kaano-ano, hindi niya ako iniwan. At kahit sinaktan ko pa ng ilang beses ang damdamin niya, hindi pa rin siya tumigil na pahalagahan ako. Na mahalin ako. At alam kong iisa lang ang kagaya niya sa mundong ito. At hindi ko pipiliin ang buhay na ibang tao ang kapiling ko. I know. Mali. Maling-mali kapag hindi si Chloe ang nakasama ko habang buhay. Kaya pakakasalan ko po ang anak niyo. Kasunod ng mga salitang yon ni Gino nung karap niya si Mami, ay hinawakan niya ang kamay ko at marahan niya akong hinagkan sa mga labi ko kahit kaharap niya si Mami. Okay, you got me. Lumayas na muna kayo sa harap ko. Nakatawang utos ni Mami. Sa kwarto kami napunta at doon ipinagpatuloy ni Gino ang init na buong puso ko namang tinanggap. Pagkatapos namin ay tinanong ko siya, saan mo naman nakuha yung kwentong yun tungkol sa umuulan? Sa gate? Tanong ko. Hinawakan niya ulit ang kamay ko. Sa totoo lang, nangyari na yun, di ba? Natatandaan mo pa ba? Nung binenta ko yung cellphone mo, tapos iniwasan mo ako. At yung gabing yun, binugbog ako ni Kuya, tsaka ni Tita sa bahay. Wala akong mapuntahan noon. At dito ko kaagad na isipang pumunta. At habang nakatayo ako sa gate, nakikita kita sa bintana. Kahit anino mo lang nakikita ko. Sinasabi ko sa sarili ko na, Yan ang babaeng alam kong hindi niya ako iiwan kahit kailan. Yan din ang babaeng hindi ko rin iiwan kahit kailan. Pero iniwan mo na ako minsan, sabi ko. Kung natuloy akong umalis nun, Chloe, magsisikap ako. At babalikan kita. Talaga bakit ang dami mong babae? Sinusubukan ko kasi ang sarili ko, Chloe. Kung ang mga magandang babae yon na dumaan sa buhay ko ay kaya nilang agawin ang pwesto mo dito sa puso ko at sa isip ko. Pero sad to say, wala ni isa man sa kanila ang nakatumbas sa kalidad mo. Maliban sa magandang mukha, wala na silang binatbat sa kagandahan ng ugali mo. Ilan pa naman kayang babae ang dadaan sa buhay mo bago mo masigurong ako na talaga? Tanong ko. Sa oras na magpakasal tayo, Chloe, sisikapin kong ikaw na lang. Wala nang iba. Masuyong sabi niya kasabay ng isang maalab na halik. Hindi mapupula ang mga labi ko kagaya ng mga artistang bida sa mga romance na pelikula kung saan masuyong hinahagkan ng mga gwapong bida. Gayunpaman, ramdam ko pa rin ang pag-ibig sa halik ni Gino sa akin. Kesa magtaka, nilasap ko na lang ang halik na yon. Dahil alam kong ang halik niyang yon ay hindi dahil sa pagnanasa, dahil hindi naman ako katakam-takam, kundi dahil sa pag-ibig niya sa akin. Sa Hawas lang kami nagpakasal ni Gino. Hindi kasi pwedeng magtagal si Mami dito, kaya hindi kailangan ng mahabang
preparation. Papa lang ni Gino at ang tita niya ang dumalo pero parang napilitan lang sila. Kasama naman sa mga inimbita ko si Mama Minda na may-ari ng kasera namin ni Gino. Natapos ang simpleng kasal, nag-iwan lang si Mami ng 100,000 pesos noong bumalik siya ng UK at ang sabi niya, hindi na raw siya magpapadala ng pera dahil may asawa na ako. Nagreklamo ako sa kanya pero nagmatigas siya at wala na akong nagawa. Nagsama na kami ni Gino sa kasera noon at tumigil na siya sa pag-aaral. Kahit 1 taon na lang at matatapos na siya. Ayaw niya kasing gastusin yung 100,000 kasi manganganak pa ako. Ang ginawa niya ay nag-enroll na lang siya ng AutoCAD course na inabot lang ng ilang linggo. Bumili na rin ako ng computer para may mapagpraktisan siya. At nung marunong na siya ang mag-AutoCAD, ay napasok siya sa isang trabaho bilang AutoCAD operator or draftsman sa isang maliit na construction office. Halata na noon ang tiyan ko at noong bago ako manganak ay nag-apply si Gino ng trabaho sa Saudi Arabia bilang AutoCAD draftsman at kaagad din siyang natanggap. Malaki kasi ang offer nila considering na Middle East pa yon kaya't nung manganak ako ay wala si Gino dito sa Pilipinas. Mabuti na lang at napakabait na sa akin noon ang aming landlady na si Mama Minda. Kahit na nagulat siya noong malaman niya ang katotohanan sa amin ni Gino na inilihim namin sa kanyang napakahabang panahon. Humanga pa nga siya dahil napakaaga naming nagsimulan ni Gino ngunit humantong pa rin kami sa legal na pagsasama. After 1 year ni Gino sa Saudi ay umuwi siya noon. At noon na kami nagsimulang magtayo ng bahay namin dito sa nabili kong lote dito sa Cagayan. Maliit lang muna pero si Gino ang nag-design. Nakahirit pa rin naman ako ng pera kay Mami pandagdag sa pampatayo ng bahay namin. Hindi pa gaanong tapos kasi wala pang finishing pero pwedeng-pwede ng tirahan. Dito na nga kami nakatira ng baby ko at si Manang Duday na nasulot ko kay Mamu. Mabuti kasi si Mamu marami siyang pwedeng kuning katulong kasi marami siyang kilala. Bumalik pa kasi ng Saudi si Gino matapos ng unang kontrata niya. Lagi kasi siyang napopromote kaya tuwang-tuwa siya sa trabaho niya doon. Regular siya nagpapadala ng sweldo niya. Kompleto pa. At natutuwa ako dahil ngayon ko talaga napapatunayan na mahal ako ng asawa ko. Bagay na hindi ko lubos sa kalaing magkakatotoo. Nagbunga din ang pagiging tapat ko sa kanya at ang unconditional love na ibinigay ko sa kanya. And for this, I couldn't ask for anything more in this life. Till here kapuso, and I am hoping na sana po'y mabasa rin po ninyo ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Very sincerely yours, Chloe.